Alright, nandito pa rin tayo sa ating ginamit na chart kahapon. Ginagamit pa rin natin itong 52-week high and low as yung ating resistance and support level. Okay, within 1 year. Now, mayroon akong isi-share sa inyo guys. Punta kayo dito sa kanyang time frame, no? Gawin mo yung 1 week. Okay, and then dadagdag natin yung RSI. Okay, why? Para makita natin yung overbought at saka oversold conditions. Okay, yun yung RSI. Ngayon, ganito ngayon ang isipin natin, no? Pag nandito na siya sa support level, sa price action niya, no? Ito makita mo nasa baba na siya within 1 year or 52 weeks. Tingnan mo dito sa RSI kung nanggaling siya sa sold condition. Okay, dito sa, kasi ang sa RSI, di ba, no? 30 or below 30 is oversold and 70 or above 70 is over both condition, no? So like this, no, yung ating PSEI galing na siya sa oversold condition. So meron possibility na tataas na siya pag ganun. Okay, so magbigay tayo ng example like Raisin. Okay, ayun, makikita mo, no, ito yung kanyang level. Yung highest niya within 1 year is 5.90 and lowest niya is 2.91. So pakita mo dito sa kanyang RSI level is galing na siya sa sold condition. So mataas ang possibility na mapabounce na yan pataas. Okay, like another example, sa Merara CC. Okay, ito yung maganda. Kasi guys, ang makikita mo dito, no, hindi siya dumaan sa hindi siya nanggaling sa below 30. Usually ang mga traders or yung may mga alam niya sa technical analysis is nagba-buy the dip sila. Okay, ano yung sinasabing buy the dip? After nung trending na strong trend na to, diba, dito tumataas siya nung nag-uptrend siya. So nag-buy the dip siya dito sa level 50 ng RSI. Okay, makikita mo dito pag mababa na siya dyan or nag-bounce siya dito sa level 50 is pataas uli siyang ganon. Okay, so yun sinasabing buy the dip opportunity.